Labanan ng small ball sa pagitan ng Golden State at Dallas Mavericks. Yung isa, walang magamit na sentro dahil injured. Yung isa naman ay gumamit ng center. Tambak ang inaabot ng Dallas Mavericks kontra sa Golden State. Hindi nakalimot sina Steph at Draymond sa pantotrol ni PJ Washington. Ayun, pinag-night-night. Dallas patuloy yung delikado sa play-ins. 30 points, 4 rebounds at 7 assists si Steph sa loob ng 29 minutes. Hindi na nga naglaro ng fourth quarter. Si Jimmy Butler masaya na ulit. Mukhang nakamove on na sa Miami Heat at kay Tyler Hero. May bago na siyang BFF ngayon, si Podziemski. Mukhang magra-rap na rin to. Meron siyang 18 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 block. At si Butler din merong 8 out of 8 mula sa free throw area. Mula din nang dumating sa Golden State si Butler na mihasa sa free throw line. Ang Golden State kasi ang isa sa least free throw team na pang 26 sila sa buong NBA. Nang dumating si Butler, hindi naman tumaas ang free throw attempts ng Golden State, tanging si Butler lang. Meron siyang 8 out of 9 per game. Meron siyang average din na 20 points, 6 rebounds at 5 assists per game na nasa 8 points per game mula sa free throw area. Kung si Steph sa 3-point area, si Butler naman sa free throw line. Kaya delikado ang Dallas dahil sa 5-1 record ng Golden State mula nang dumating si Butler, 0.5 na lang ang lamang ng Mavericks kontra sa Warriors. Actually, 1.5 game ang lamang nun dahil sa conference record at division record. Dahil sa next 7 games ng Dallas, kalaban nila yung Lakers, 2 sa Bucks, Sacramento, Hornets, Memphis at Suns. Ang Golden State naman, sa next 7 games, kalaban nila yung Orlando, 2 sa Hornets, Sixers, Knicks at Brooklyn. Kapag naka-4 na talo yung Dallas at naka-4 na panalo yung Golden State, aakyat sila sa number 7 or number 8. Open pa rin ngayon yung number 6 dahil tagilid pa yung Clippers. Makabalik lang si Gafford dito sa Dallas, laban pa sila Dahil sa last 2 games ng Mavericks, ang isa sa nakita dong weakness ng Dallas, si Kyrie nagbabantay sa mas malaking player kontra sa kanya. Meron agad mismatch dun yung mga team. Yung versus Pelicans at versus Golden State, naging primary defender tuloy si Kyrie sa ilalim ng basket. Imbes na isang big man or mas malaking player ang ilagay. Nung nakaraan naman, nagkaroon ng trade rumors kay Ja Morant na sa off-season siya nga abangan na malipat ng team, na agad naman sinatdown nyo ng GM ng Memphis na managinip na lang yung ibang executive regarding kay Morant. Ang reason kasi ng rumors na yon, limited games na ang nalalaro ni Morant at mataas yung kontrata niya. Nagkaroon kasi ng basis lalo yon nung nawala si Victor Wembanyama na hindi siya makakalaro sa season dahil sa blood clot nung madiagnose siya. Siya kasi din ang number 1 ngayon para sa Defensive Player of the Year. Dahil nawala si Wemby at hindi naman siya madanalo ng Defensive Player of the Year, tumaas ngayon ang pagkakataon ni Jaren Jackson Jr. na manalo ng Defensive Player of the Year award. Kalaban niya doon si Evan Mobley at si Dyson Daniels. Pero si Triple J ang paborito ngayong iboto para sa award. Kapag siya ang nanalo ngayong taon, magiging eligible siya sa $345 million na kontrata or supermax contract. Doon magkakaproblema ang Memphis. Magkakaroon ng malaking payday si Jaren Jackson at malilimitahan ang Memphis sa kanilang salary cap sa next 2 years. Sa off-season kasi pwede nang pumirma si Triple J ng another contract. Siya ang makakakuha nung nasa supermax kung ibibigay sa kanya ng Memphis. Nag-a-average si Jaren Jackson ng 22 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1.7 blocks per game. Naging all-star din siya, pero kung maalala nyo dati, si Rudy Gobert nanalo ng Defensive Player of the Year pero hindi siya binigyan ng Utah Jazz ng Supermax. Ginawa lang din yon na max contract pero 30%. Kahit hindi Supermax contract ang ibigay kay Jaren Jackson, papatak pa rin yun ng mahigit $200 million na makakaapekto sa salary cap ng Memphis. Yun kasi ang sinasabi ng ibang executive kaya nagkaroon ng trade rumors kay Ja Morant. Kailangan tuloy mamili ng player na iiwan ng Memphis. Tulad lang din ni Morant, isang beses pa lang din nakakalaro si Jaren Jackson ng 70 games pataas. Ito yung 2023 kung kailan siya nanalo din ng Defensive Player of the Year.